Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pakawalan niyo na po ako. Huwag niyo po ako sasaktan. Nakikiusap po ako sa inyo. Pakawalan niyo na po ako. Maawa na po kayo sa amin. Hello, Miss Noel. Narito na nga ang ating pakabangan. Bukas sa abot kamay na pangarap. Todo ang pagmamakaawa nga dito ni Lynette habang tumatakbo. At dito nga nasukol itong si Lynette sa loob ng bodega. At dito na abutan ng dalawang lalaki itong si Lynette. At dito nga na sinabi ni Lynette na maawa po kayo at pakawalan nyo na ako. At hindi naman nakikinig itong dalawang lalaking ito at patuloy pa rin na sinasaktan itong si Lynette at sinuntok. At dito naman na tila namimilipit sa sakit itong si Lynette. At tila mawawala na nga ito ng malay. At dito naman na tumawag ang lalaki na si Dax dito kay Moira. At narinig ito ni Lynette habang binabanggit ni Dax ang pangalan ng Moira. At nagawa na nga daw nila ang ipinag-uutos nito. Nasaktan at pahirapan nga daw itong si Lynette. At nagkukunwari nga itong si Lynette na nahimatay. Hanggang sa tuluyan nga nawala ng olerat itong si Lynette. At dito naman na biglang dumating at bumalik itong si Aling Susan at Diyosa dahil may nakalimutan nga ito sa bahay ni Carlos. At ipinagtataka dito ni Diyosa at Aling Susan na kung bakit bukas ang pintuan na wala namang pumasok. At nabigla sila nang makita itong si Lynette na nakahandusay na nga at bugbog sarado. At dito rin na agad na tinawagan ni Aling Susan itong si Doc Carlos at Annalyn na kinakailangan nga daw nilang dalhin sa ospital itong si Lynette dahil pinasok daw ito ng mga masasamang tao sa loob ng bahay ni Doc Carlos. At nagulat naman itong si Annalyn. Samantala nakausap at narinig nga dito mismo ni Annalyn ang pagtawag dito ni Moira sa akala na si Zoe ang kausap nito dahil sa plano nga dito ni Balahadja na magagamit nga daw nila at mapakinabangan itong si Tanda. At yun pala ay ipapatubos nila ng milyon dito kay RJ at kay Giselle. At nagtaka itong si RJ kung ano ba daw talaga ang pakay sa dumukot dito kay Don Pepe. At dito naman na sinabi ni Giselle na baka may ibang dahilan ito at revenge ang kinakailangan dahil marami nga ang naging kaaway nito ni Don Pepe, lalo na itong si Lander Soler na nabuko niya nga ito baka gumanti. At dito naman na ipinain nga nila na ang may pakana sa pagdukot dito ay itong si Lander Soler. At dito naman na hindi makatakas itong si Moira dahil sa nalaman nga dito ni Annalyn sa cellphone ni Zoe na may kinalaman ito sa pagkawala ni Don Pepe at lalo na ang sabuatang Moira at Zoe. At dito naman na tinawagan agad-agad ni Zoe itong si Carlos at ipaalam na alam na daw ni Annalyn na kasabuat siya dito ni Moira sa pagkawala nga dito ni Don Pepe at kinakailangan na magawan agad ni Carlos ng paraan ito. Yun nga ang sabi ni Zoe. Kung hindi ay mapapahamak itong si Zoe baka makulong din ito at dito ni Moira. Kaya naman agad na isinumbat ni Annalyn na itong si Zoe ay masamang tao at nakipagsabuatan sa kanyang ina na dukutin nga itong si Don Pepe. At pilit niya itong tinanong kung saan daw nila itinago itong si Don Pepe ngayon dahil nasa peligro na nga itong matanda. At kinakailangan nga nila itong tulungan at iligtas dito sa mga kamay nga dito ni Moira. At magugulat naman itong si Annalyn at Carlos sa kanilang malaman mula dito kay Lynette na ang nag-utos pala na pahirapan at saktan itong si Lynette ay walang iba kundi ito ngang si Moira dahil sa narinig nga ni Lynette ang sinabi na boss dito ng taong si Dax. Yan ang ating abangan bukas sa abot kamay na pangarap.